Ayos, nakapunta na ako sa lugod ng mga kalaban. Buti na lang wala nakakita sa akin. Okay, madami-dami pa naman tong bala ko. Sapat na to pang surprise at ako sa kanila. Isa. Dalawa. Kala mo hindi kita nakita ha? Maganda plano mo kaso, malas mo na lang matalas paningin ko. Oh, kala ko ba babarilin mo ako? Yan ang gusto ko sa'yo, kaya ayaw kita? December na mga repa, kaya Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Kaya ngayon ay napag-isip-isip kong ikwento sa inyo ang mga libangan namin ng mga tropa ko tuwing December. At sa tingin ko nalaro nyo na din itong mga to. Kaya stay put lang kayo dyan kasi ikikwento ko sa inyo ang mga nakakatawa at hindi namin malilimutang pinagagawa dati ng mga tropa ko. Una kong ikikwento sa inyo mga repa ay yung paglalaro namin ng pellet gun. Ito talaga ang pinakamatagal namin pinaghahandaan. Kasi halos isang taong kami nag-iipon, makabili lang neto. Nung elementary kasi ako ay 10 piso yung baon ko. At araw-araw ay hinuhulog ko sa alkansya ko yung mga natitira kong baon. At sa tuwing malapit na ang Pasko ay puno na tong alkansya ko. Kaya bubuksan ko na to at diretsong punta na kami ng mga tropa ko sa tindahan para bumili ng pellet gun. At noong mga panahon na yun, ay 2 uri lang ng pellet gun ang pamimilian mo. At yun ang shotgun at ang pistol. Mas malakas yung pellet gun na shotgun, pero hindi kaya ng pera namin, kaya palaging pistol yung binibili namin nun. Pero all goods lang sa amin yun, kasi masaya na kami, basta may pellet gun kami. Kaya ang ginagawa na lang namin nun, ay hahanap na lang kami doon ng malakas bumaril. Ang dami kasi dati doon na mahihinang pellet gun. Ang gagawin namin nun, para malaman kung malakas bumaril, maglalagay kami ng isang bala sa magazine. At pagkasa namin, itututok namin to sa baba. At pag pumatak yung bala nito, kahit hindi pa namin pinipindot yung gatilyo, ay ekis na agad sa amin yun. Pero pag hindi naman to pumatak, ay itututok namin to sa sementadong lapag, sabay ibabaril namin to. At pag hindi nabasag yung bala, ay mahina para sa amin yun. Yung nakakabasag lang ng bala, ang pinipili namin nun. At pag nakita na namin ang aming dawan, ay bibili na agad namin to. Sabay diretsong punta kami sa aming mga kapitbahay at yayayain namin to maglaro. At pagkatapos nun, ay gera na. Ang pinaka-memorable pa nga sa akin nun, ay yung ang dami namin naglalaro. Naghati lang kami nun sa 2 grupo. Tapos ang playground namin ay kahit saan, basta wag lang kami malabas sa aming barangay. Ang paglalaro pa nga namin nun ng baril-barilan ay parang tago-taguan na may halong habul-habulan. Kasi pagkatapos namin maggrupuhan ay hindi muna kami magbabarilan. Magtatakbuhan muna kami palayo sa kalaban na grupo. At pagkatapos nun ay simula na ang laro. At dahil malawak yung aming pinaglalaroan, ay maghahanapan kami dun sa aming lugar. At pag may nakita kaming kalaban, ay barilan na agad. Dapat alerto ka at matalas ang iyong paningin. Kasi lugi ka pag ikaw ang unang nakita. Kasi pagkabaril sa'yo, ay tatakbo agad ang kalaban mo at magtatago para hindi mo sila mabaril. Ang ginagawa pa nga namin nun ng tropa ko ay naakit kami sa mga puno-puno. Sabay mang-aambush kami ng mga kalaban na mapapadaan sa amin. Ako'y sobrang sakit nga ng lalamunan ko sa pagpigil ng tawa kasi hindi kami makita ng mga kalaban namin. Kasi ang ginagawa nila ay nagbababaril sila sa damuhan kasi hindi nila kami makita. Talaga naman nagmala sniper kami 2 ng tropa ko nun. Pero nung nakita kami ng isa nilang kasama, ay talon agad kami pababa sa puno, sabay diretsyon takbo. Buti na nga lang hindi kami naabutan ng mga yun. Kasi 4 sila, sabay dadalawa lang kami. Ay pehadong rat-rat kami doon pag nagkataon. Meron nga din nung one time, muntik ako matamaan ng bala sa mata. Naka-helmet pa nga ako noong mga panahon na yun. Tapos ang kalabang ko nun ay nakatago sa bakod. Habang ako naman ay nakatago sa pandanan. Nagmamalasundalo siguro ako ng mga panahon na yun. Kaya doon ako nagtago. Tapos habang nabaril-baril ako nun, ay hindi ako makasimpat ng ayos kasi ang labo ng windshield ng helmet. Tapos pagkataas ko neto, ay natamaan agad ako sa aking muka. As in sobrang lapit lang sa mata ko. Ay talaga namang binaba ko kagad pabalik yung windshield ng aking helmet. Biglang init man din yung eyebags ko ng mga oras na yon. Kaya para sa ating mga batang manonood, kung ayaw nyo magaya kay Petiwap, ay wag na wag kayo magtatago sa pandanan habang nakikipagbarilan. Joke lang. Basta wag nyo lang itututok sa mukha ng inyong mga kalaro ang inyong pellet gun mga repa, kasi delikado yan. Ang sunod naman na libangan namin ng mga tropa ko mga repa ay ang boga.
Ito din ang isa sa pinaka-paborito namin laruin dati. Tuwing December, talaga naman nagmamala treasure hunter kami kasi naglilibot kami sa buong barangay para makahanap lang ng lata. As in kahit saan sulok ay sisimpate namin, makahanap lang kahit isa. Mapadamuhan man yan o basurahan, kakalkalin namin yan. Kasi sa tuwing padating na yung Pasko't Bagong Taon, ang hirap na maghanap ng lata sa lugar namin. Kaya paunahan talaga pag may nakita. Naalala ko nga nung sa kagustuhan ko na agad makagawa ng boga, ay ang ginawa ko ay kumain ako ng puro dilata 3 times a day sa loob ng 2 araw. At pag kompleto na ang mga lata namin nun, ay diretsong gawa na kami ng mga tropa ko ng boga. Pero may mga kailangan pa kami bago kami makapagsimula. At yun ay ang bote ng soft drinks, cricket sa lighter, kandila, stick glue, tape at pako na pambutas. At pagkatapos namin ma-assemble ang aming boga, ay diretsong bili na kami ng denatured alcohol para mapaputok na namin ang aming ultimatum weapon at makikipagsabayan na kami sa palakasan sa iba pa nakaboga sa lugar namin. Ang ginagawa pa nga namin nun para lumakas yung sabog ng aming boga ay dinadamihan namin ng lata. Nagawa nga ako dati nun ng boga, tapos 12 na lata ang nilagay ko. Tawan-tawa kami nun kasi halos kasing tangkad ko na yung boga ko. Tapos sobrang lakas din ito nung pinaputok namin. Ay talaga namang namaga yung hinlalaki ko sa sobrang lakas ng feedback sa tuwing pinapaputok ko. Tapos one time ay may naisipan kami ng mga tropa ko na gawin. At yun ay ang pagdugsong-dugsongin yung aming boga. Para nga mapuputok pa namin yun, kailangan pa namin tong pagtulungan buhatin. Oy, bibilang ka ha pag pipindutin mo na. Sige, sige. 1, 2, 3. Ay talaga namang iging yung tenga namin 3 sa sobrang lakas. Sunod naman mga repa, na libangan namin ng mga tropa ko ay paputok. Ay talaga namang pagsapit ng December, ay talamak na dito sa aming lugar ang pagbebenta ng paputok. At ang paborito namin bilhin ng mga tropa ko noon ay ang 5 star. Ang ginagawa pa nga namin nun sa 5 star ay nagpapalayuan kami ng talsik ng lata. Tapos nagpapaunahan din kami matagtag-takip na ito. At kung sinong unang makapagpatagtag, ay siyang panalo. Pero may iba pa kami ginagawa sa 5 star pag naboboringan kami at gusto namin mas malakas ang sabog. Yung isa namin ginagawa ay yung pinagbubuhol namin yung mitya ng 3 5 star. Minsan, hiwala yung kanilang pagsabog. Pero madalas ay sabay-sabay sila kaya ang lakas ng sabog nito. Tip ko lang sa inyo mga repa, pag magpapaputok kayo ng 5 star, ay magtagtag muna kayo ng konting papel sa mitya. Para pag sindi nyo, ay makakatakbo pa kayo at hindi agad tumasabog. Meron pa kami isa pang ginagawa sa 5 star mga repa, pag gusto talaga namin yung sobrang lakas ng sabog. Ang gagawin kasi namin dito, ay gagawin namin pillbox. Di ko na i-share sa inyo kung paano gawin to kasi sobrang delicates neto. As in parang bomba ang sabog nung ginawa namin nun kasi sobrang daming pulbura nilagay namin. Ang sunod naman na paputok na hilig namin bilhin ay yung pop-up. Eto na lang i-recommend ko sa inyong bilhin kasi mas safe pa to kaysa sa 5 star. Nahalala ko nga nagdala yung tropa ko nun sa school. Sabi nagbatuhan kami sa likod ng aming room. Nung una pa nga sa paa lang kami nagbabatuhan. Sabay maya-maya ay binato ng tropa ko yung isa kong tropa sa muka. Ay talaga naman biglang batuhan kami ng malala nun. As in bahala na kung saan kami magkatamaan. Ay butas-butas man din ang aming polo pagkatapos namin magbatuhan. So yun muna mga repa. Sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo. Kayo, ano-ano mga libangan nyo tuwing December? Abay, share nyo naman yan dyan sa baba. At kung nilalaro nyo din yung mga kwento ko dito, ay lagi kayo mag-iingat kasi delicates din to mga to. Pero kung may iba naman kayong libangan tuwing December, ay comment nyo yan down below kasi nagbabasa ako ng inyong mga comments. Pero bago ang lahat, ay huwag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun muna mga ERP, sabay-sabay tayo mag-enjoy ngayong December. Kaya Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. At kita-kits sa ating next video. Peace!